Kwento at kape, sama-sama tayo. Kwento at kape, sama-sama tayo. Kwento at kape, usapang totoo. Sa bawat lagop ng kape, may kwento kang madadala. Tawa, luha, alaala, lahat dito'y mahalaga. Kwento at Magandang araw Pilipinas, sa Saudi Arabia at sa lahat ng sulok ng mundo kung saan may pusong OFW. Welcome to Kwento at Kape, kung saan bawat lagok ng kape may kaakibat na kwento ng buhay, pag-alis at pag-uwi at minsan pagbabalik muli. Ako po si Arlene at ngayong episode 1, sisimulan natin ang paglalakbay ng kasama nating isang taong may kwento ng tapang, kabiguan, paghilom at muling tatayo. At ang guest natin ngayon, hindi ordinaryong OFW. Isa siyang babalik at babalik pero hindi sumusuko. Umalis siya ng Pilipinas para mangarap. Umuwi siya dahil sa bigat ng buhay dito. Pero ang pinakamagandang bahagi, bumalik siya ulit at dala ang lakas, pananampalataya at bagong perspektibo sa buhay. At sabi nga niya, this time okay na ako. Kaya ko na, tumibay na ako. Mga kakwento, kasalo natin sa unang tasa ng programa, Mr. Christian Emmanuel Flores. Welcome to Kwento at Kape, Christian. Thank you so much, Mr. Arlene. Thank you for having me this time. Salamat. And I am your first guest sa ngayong sa Kwento at Kape episodes mo. Okay, so Christian, dito sa Kwento at Kape, lagi naming tinatanong, anong kape ang kwento mo today? Zero o yung 3-in-1 ba? O yung mura na sinasabi natin na mabilis pero minsan hindi naman masarap? Alin ka doon? Yung instant o yung mga kaping barako o yung titimplahin mo pa? Alin ka doon? Kaping barako kasi, di ba pag sinabing kaping barako, it's like parang it takes a lot of process. So gusto ko kasi challenging. Ayun, kaya pala, alam mo, minsan talaga, ang lasa ng kape parang buhay. Tasa sa timplayan. Christian, kwento mo nga sa amin, kailan mo unang naramdaman na kailangan mong umalis ng Pilipinas? Actually, yung unang sign ko kaya ako umalis at lumibang ako sa yung responsibilities talaga. You know, broken family kami. We had a lot of problems and lahat ng kapatid ko, most of them, hindi pala lahat mali yung term ko, most of them are depending on me financially. Kasi pag broken family, you don't know where to go. You don't know who to consider who's your priority. So, ako bilang kuya, bilang panganay, what I did was to make a decision to go abroad. Kasi alam ko you can earn a lot pag nag-abroad ka. Kasi I had this job and I was just earning for about more or less 16,000 a month. Pero that wasn't enough. Parang, susupport natin. Pa sarili ko, it's fine. Ako, mabibili mo yung gusto ko, makakain ko yung gusto ko. Pero hindi kasi ganun yung personality ko. So, I would like to consider also my brothers and sisters. Hindi ko naman kaya kumain ako ng bulalo na sila tuyo yung bulalo. Diba? Kaya ganun yung naging decision ko. I was hoping and still hoping na this decision of mine na nagpunta dito sa abroad ay maging sa amin, maging swerte dahil matulungan ko kasi natin makagraduate sila. Okay, well, tama ka, Christian, doon sa sinabi mo. Kasi unang alis mo sa Pilipinas, marami kang mga i-consider, di ba? So, kailangan handa ang iyong sarili, handa rin ang iyong pamilya sa paghiwalay mo. Okay, so ano naman yung iniwan mo nung araw na yon at ano yung bit-bit mong pangarap nung unang lipad mo? Actually, outgoing person ako. So, I used to go out. I used to mingle with a lot of people. Gusto ko lumilibot ako. Typical Filipino kung anong ginagawa. Umiinom,
kapwa-tao sa mga merkado, lumilibot kami, pupunta kami sa mga bars. Yun yung dapat, yung mga bagay na iniwan ko. Pero kasi, hindi ko kasi kayang i-enjoy yung mga ganung bagay. Alam kong nahihirapan din at the same time yung pamilya ko. So, they are the one who I consider. Yung bit ko papunta dito is that, sabi ko nga sa'yo, nung panahon na nasa Pinas pa ako, when I was a child, I mean, may mga bagay na hindi ako nakukuha. Kahit gustong-gusto ko, hindi mabigay ng parents ko kasi hindi enough yung salary nila para i-support sa akin yung mga bagay na kagustuhan ko at pinapriority nila yung pangangailangan ko. So, sa unang araw ng pagpunta ko dito, isang sinabi ko lang sa sarili ko, lahat ng bagay na hindi ko na-achieve, gusto ko yung paramdam lahat yun sa pamilya ko. Gusto ko yung bigay sa kanila yun. Kasi ang hirap na makita mo yung isang tao, masaya siya sa bagay na nagpapasaya sa'yo. Pero ikaw, hindi mo kaya maging masaya sa bagay na maaaring magpasaya sa'yo. Kaya sa lahat ng bagay na hinihiling sa akin ng mga kapatid ko, nanay ko, or pamilya ko, hanggat kaya ko binibigay ko sa ngayon. Pero kasi alam mo yun, ang hirap kasi na isipin mo ikaw bilang kuya, you are earning enough na ngayon, unlike before, tapos magre-request sa mga kapatid mo. Tapos ikaw mismo alam mo yung pakaramdam na ng bata hindi mo magawa. Or hindi lang naman ng bata ko, even when I was high school, till college, as in talagang nag-janitor ako, na I was literally eating alikabok. So, yun yung ayaw kong paranas sa mga kapatid ko. Kaya as much as possible, I am supporting them for their wants and needs. Ganun yung gusto kong alin sa kanila. Kasi ayaw kong maranasan nila yung mga naranasan ko when I was in high school and college. Gusto ko mabigyan ko sila ng especially sa education, quality education, na hindi sila naghihirap masyado. Kasi na makakapag-focus sila, hindi nila kailangan makipagtrabaho o hindi nila kailangan maghingi pa ng pagkain sa kapitbahay. Danas namin yun when I was with my mother, hindi pa ako independent. Danas namin yun. Wala kaming makain, yung kamatis lang, tsaka dalawang itlog sa anim kami magkakapatid, susubuan pa ng parents ko. Yung parent ko, I mean, na pag wala kaming ulam, iiyak si mama, hindi nga alam kung saan siya ulam. Yun yung mga bagay na iiyak ko lang. Yun yung mga bagay na ayaw ko maranasan nila ulit. Kaya sabi ko sa kanila, hanggat kaya ko, ibibigay ko yung mga gusto mo, dahil nandito na ako. Yun yung paninindigan na meron ako ngayon. Okay, so yeah, nararamdaman ko, I feel for you. Kasi kuha naman, siguro lahat ng mga OFWs kaya umalis ng Pilipinas at kaya nila nilisan ng Pilipinas, ang first and foremost, ang gusto nila ay mabigyan ng magandang future ang family. So, lahat ng OFWs, I do believe na ang first priority muna nila ay family. Okay? So, hindi lahat ng kwento ng OFW dire-diretsyong success. Di ba? Alam naman natin yan. Yung sa'yo, nagkaroon kasi ng plot twist. Umuwi ka. Ano ang totoong dahilan ng pag-uwi mo at ano yung hindi nakikita ng tao? Actually, pumunta dito yung kapatid ko before it was happened. I was so depressed last year bago ako umuwi ng Pilipinas. For some reasons, hindi naman dapat i-disclose ngayon. Alam niyo naman. It was not my first time to be depressed. It was already my second time. When I was high school, I was physically and mentally bullied or harassed by my classmate, teachers, and even the principal himself. Hindi ko nilang i-mention din yung pangalan. Dahil ipapahiya nila ako sa public, bubulugin nila ako anywhere they want inside the campus. Itatrap nila ako, bibigyan ng bato yung bag ko, bibigyan ng magsay ko para sabihin na napatay ako sa short. Alam mo yung mga ganun bagay, typical bullying. Kaya nag-hard sa akin yun, and I lost my confidence because of that. I was thinking na I was not accepted. Wala akong mararating. That's what made me do. And na-survive ko yun through my, actually, when I entered church, nung college ako, I was dealing with people who has a positive mindset, who uplifted me,
na no, you're not like that. You have to do this, do that. Because I was so fat before. Sobrang taba ko before, sobrang itim ko. I was not that conscious about myself, my physical appearance. Kasi, you know, I don't know if I must say this, but I was not getting enough attention from my family, especially when I was bullied. Hindi nila ako pinaniniwalaan. So, naging go with the flow lang ako. I eat what I wanted to eat. I will take a bath whenever I want. And that caused me to be bullied. So that time, sabi ko na, na-depress ako. Like, I don't mind. Ang importante lang sa akin makawala ako din sa school na yun. Kasi when I was telling my father na I was being bullied, he told me na labanan mo. Nung lumaban naman ako, since he was teacher there in the same school, ang mga kaklase ko, binabalik ko nila yung kwento. And there was this instance din kasi na parang pumunta yung father ko doon and kumpare niya yung sumalangit ng yung kaluluwa. Kumpare niya yung advisor namin. And then, tinawag siya ng kumpare niya kasi parang that time lumaban ako, may sunod akong kaklase ko. Binalik na nila yung istorya ng father ko. And nung pinahiya ko actually hindi ako pinampihan that time, pinahiya ko ng father ko. So, ang nangyari, actually ang term niya was, ayan yung pinaka-ano kong ano. Yun yung, kaya na-depress ako that time. So, I felt na wala akong kakampi kahit saan. So, ang nangyari, nung nakita na mga klase ko na sobrang iyak ko na, nakapalola ko siya. Naalala ko. Nung nakita na mga klase ko na sobrang iyak ko na, then they realize na umamin sila na kasalanan nila yun in my advice. So, to make the story short, na-depressed nga ako. That was my first time. So, na-survive ko yun because of the people around me. Nag-approve sa akin, no, you are not what they are thinking of you. You can achieve more, parang ganun. And I think those people na in-approve ako. Ngayon, dito naman sa pagdating ko sa Saudi, yun nga, it happened again for the second time. I was shaking, bumalik lahat ng nakaraan sa isip ko. I felt like I was not doing right. I was not achieving, you know, those kind of things. Tapos, there are a lot of people. I mean, there's a rumor mga nakamangalat around Saudi Arabia from a competition that I've joined before na the organizer himself na sinasabi niya sa akin na ganito ako, ganyan ako, that made my depression triggered na I will not be accepted because my image was devastated. Ganon. So, on that particular moment, nung last year bago ko umuwi, I was shaking. Wala na akong pakialam kung bumbuin ako ng motor, ng sakit dito sa Saudi Arabia. At the same time, I was trying to kill myself. Kaya nga, yun sabi ko, I have to go home. Kahit na may malaki akong pangarap, I have to go home. I want to relax myself with my family. Yun yung ano ko. Yun yung naging mindset ko. So whatever it takes, kahit anong sasayangin ko, I have to go home. Kaya immediately, I resigned. I went back home in the Philippines with my family. Nilibang ko yung sarili ko kasi kung hindi mababaliw ako or else uuwi ako ng Bangkay. Yun yung nangyari last year. Kaya sabi ko, I have to go home kasi hindi ko na kaya. I was exploding. Kala kasi ng iba, when you are having a mental disorder, it's a joke. It is not. It is not self-made either. Kaya, neither. I mean, it's not a self-made. Mararamdaman mo to na parang you have no choice. But it has to be with you. Ganun yung naramdaman ko last year. Imagine, I was walking after my work. Bagusinayin ako, wala akong pakialam kung babanggayin ako. Yun yung naging feeling ko. Kaya I have to go. Ang laki ng pangarap ko para sa pamilya ko, pero I have to give it up. I give up to it. Yun yung nangyari. Okay. So medyo mabigat. Ano bang masasabi natin dyan?
dumadaan ang lahat ng OFW sa mga ganyang proseso if it's first time. But the thing is, during that time siguro ay gusto kong masabi sa iyo na siguro dahil first time ka, medyo mahirap for you yung coping, how to cope up with the different sabihin natin different world, kasi nandun ka sa Pilipinas dati, tapos dumating ka sa Saudi Arabia na ibang-iba, and then you don't have the family, and maraming mga nanghuhusga pa rin sa'yo pagdating dito, nagpatong-patong. So I do understand na yun yung na-feel mo, and siguro kung ako yung magsasabi, tama yung ginawa mo na umuwi ka kesa sa may gawin ka sa sarili mo na nandito ka pa sa Saudi. And that's a good choice. Okay, sige, nag-decide ka ngayon na bumalik dito sa Saudi Arabia. Hindi lahat ng OFWs o sino mang tao ay may tapang na gawin yan. Kasi during your first time, nakaramdam ka ng shock, depression, and then pinilit mong bumalik for the second time. Ano ang nagbago sa'yo? Ano ang sinabi mo sa sarili mo para muli kang bumalik at makipagsapalaran muli sa Saudi Arabia? Yun nga, as what I said a while ago, I was depressed. So I have decided to go back home. Kasi hindi ako naniniwala sa toxic positivity. If I'm not okay, I will say that I'm not okay. I will make you feel that I am not okay. And I need time for me to realize na hindi ako okay, and kailangan kong bigyan ng simpatsya at empathy yung sarili ko. So, pag-uwi ko ng Pilipinas, I give myself a chance to realize everything. Tama ba? Totoo ba yung mga naiisip ko? Tama ba yung mga tao na bubuli sa akin? Yung mga tao na nagsisismis sa akin sa Saudi Arabia? Ba't ako umuwi? Tama ba na umuwi ako? O parang pinatunayan ko lang sa kanila na wala akong mararating? Na talo ka? Talo ako. So, yun yung mga kinonsider ko. Pero the most, the number one consideration that I had, I'm still having, is paano naman yung mga pangarap ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko, especially mga kapatid ko. Kasi when I was in the Philippines, sa totoo niyan, nagkautang ako ng marami because I have to support. Kung ano yung pinaka first goal ko when I was earning here in Saudi, it was continuous. Labas, nakaipon man very konti na naubos din. So it was continuous, like pinag-aaral ko yung mga kapatid ko. Then suddenly, I prayed, suddenly si God pinarealize sa akin. Kaya mo na this time, like, you have to go back. Hindi lang dahil sa sitwasyon na meron ako. How can I say this? Yung para bang nahihirapan na ako sa Pinas. Yes, Philippines gave me the relaxation na kailangan ng utak ko para maka-adjust ulit, para makabalik dun sa ordinary mo. Kasi napakalayo ko na sa totoo lang from what I had last year. Na parang Philippines made me realize na you are a strong person. God made me realize na I can still do it. Nung time na yun, parang pinarealize sa akin ni God na, Christian, yung responsibilities mo, tama na, parang sinabi niya sa akin ni God na, go again, kaya mo, malakas ka. Yun yung naging consideration ko, na parang, tingnan mo yung mga kapatid mo, they really want to go to these places, they really want to eat this kind of food, pero wala akong may bigay ngayon. Alam mo yun, it's a treasure, it's a pleasure for me to do those things, kasi mahal ko sila eh. It's not a pressure. Parang hindi ako pinapressure ng Diyos. Gusto lang ng Diyos na paghirapan mo para at least mabigay mo. Yun yung mga na-realize ko. So, nung time na na-realize ko na okay na pala ako, parang I want to go back. Isa lang sinabi ko sa sarili ko, I'm coming back. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng tao. Wala akong pakialam kung anong tingin nila sa akin. And I will put the boundaries, communicating with them. At the same time, pagpatuloy ko yung pangarap ko. I'm coming back for my dreams, not for those people who are bashing or telling something against me. Yun yung sinabi ko talaga sa sarili ko.
So, kaya nga when I came here, sabi ko nga doon sa nagsundo sa akin, like, before hindi ka titingin ko sa Saudi, when I came here, when I come back again here, nag-ibang perception ko, nag-iba yung mindset ko towards Saudi. Parang, it's a land of hope and dreams. Yung na-realize ko, yung first step ko again, I'm coming back stronger than what I was before. I don't want to be that kind of person anymore in God's will. So, hopefully, God will give its way for my dreams. Yeah, so sa point ko naman, naging maganda yung pag-uwi mo kasi natapos mo yung mga hindi pa tapos noon. Tipong yung mga issues, kasi umalis ka nung una, hindi tapos yung mga issue eh. Bumalik ka, tinapos mo yung mga issues, and then yung pressure hindi na in a negative way. Positive. Yung pressure na nararamdaman mo ngayon is papunta na sa positibong perspective. Perspective. Okay? Kasi yung may pressured with the family, but the thing is it's positive. Positive na yung dating niya sa iyo ngayon. So that's yun yung aking take about doon sa iyong mga sinabi niya. So, Christian, sinabi mo sa akin na this time okay na ako. This time I'm better. And this time I'm stronger. Sinabi mo a while ago yan. So, ano ang ibig mong sabihin dito? At ano yung mga natutunan mo na dala-dala mo na ngayon? Isa sa mga natutunan ko, to be honest, siguro kaya nag-heal din ako ng bilis. Mas mahirap palang buhay sa Pinas. So, na-realize mo? Yeah, kaya. Mas mahirap palang buhay sa Pinas, you know. Hindi mo, kung uuwi ka from abroad, tapos meron kang earnings, meron savings ka, mauubos din pala. Tsaka, you know, as an ex-OFW that time, parang, I cannot work. Hinahanap ko yung sahod na sinasahod ko before. Tapos, i-compare ko din sa ina-applyan ko. Pag na-realize ko na, ayun baba pala, I don't wanna work here. Parang gano'n yung maging mindset ko. Parang, I am becoming ambitious. In which hindi naman siguro masama yung sa isang tao to become ambitious eh. Parang, you just want to achieve more. You just want to earn more. Kasi, you want to experience a lot. Yun yung nano ko nun eh. Parang, should I waste my time for this? Kung meron naman opportunity for me, coming the way. So sabi ko, coming along the way, sorry, no. Kaya sabi ko, yun nga, mas mahirap palang buhay sa Pinas. Kaya sabi ko, lalo na sa ngayon, sa nangyayari sa atin, more of corruption, should I say, not be good ng governance. Sabi ko, where's the hope? Where's the chance? 'Di ba? Lalo na yung mga tao ngayon, hindi katulad ng ibang bansa, talaga napatalsik na yung mga kurakot, pero sa bansa natin hindi. We are all keyboard warriors. We are all just shouting. We are, you know, anyway, out of that political mindset, ngayon na-realize ko, mahirap mabuhay sa Pinas. Lalo na minimum earner. Yun yung na-realize ko. Nasabi kong kaya ko na, that time, siguro sinampal sa akin ng katotohanan ng Diyos. Na you have a lot of responsibilities dahil sa magiging earnings mo dito sa Pilipinas. So bibigyan kita ng lakas ng loob. In which, ewan ko, I just realized one day na, kaya ko na. Nawala bigla, alam mo yung down, yung fear, yung depression in general na meron ako. Nawala siya. It happened one day na, parang sinabi na, it was just one na click na sabi ng Diyos, go, kaya mo. Yun lang. Ewan ko. Siguro sa sabay-sabay na naging problema ko sa binigyan na attention sa akin ng mga taong nakakatulong sa akin mentally. Parang, go ahead, sabi ng Diyos. Inihanda na kita. Tama ba yung Tagalog? Inihanda na kita. Inihanda ka. Sorry, nahirapan ako mag-Tagalog. Yun. Okay, so sa akin naman, dun sa mga sinabi mo, now, balikan natin yung pressure.
Before, it's a pressure galing sa family mo, sa mga ibang tao. Now, dyan sa sinabi mo ngayon, pressure na yan na nanggagaling sa sarili mo na. Positive Okay? pressure. But it's a positive pressure na. So ngayon, yung sarili mo na ang nagsasabing, ituloy mo na yan. Huwag mo nang pigilan kasi may mga pangarap ka pa. Sinasabi mo na yan sa sarili mo Self-motivation. ngayon. Okay? So that's the pressure in a positive way sa sarili mo. So, Christian, kung may isa kang mensahe sa mga OFWs na alam ko at alam mo na halos may kapareho kang mga pinagdadaanan din ng ibang OFWs, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Yung mga gustong sumuko na rin, gaya nung naramdaman mo noon, ano ang sasabihin mo sa kanila? Sorry. Isa lang naman yung gusto kong sabihin. Lahat naman tayo napapagod. Tao lang naman kasi tayo, di ba? So, it's better, it's just okay sometimes not to be okay. And you can rest, but never give up. Alam mo yun? Kasi, it's not healthy mentally na lumayo tayo sa pamilya natin, na alam natin kakampi natin, na alam natin minamahal natin at minamahal din tayo at the same time. Hindi natin maiwasan yung mga isip. Hindi natin maiwasan isipin yung mga ibang tao, yung pressure, kung paano hatiin yung sinasahod natin just to sustain and provide for their needs and somehow yung wants nila. Yun lang, huwag tayong sumuko. Just take a rest pag hindi na natin kaya. Always remind yourself na tao lang din naman tayo, napapagod tayo. So, sometimes, it's okay to take a rest. Wag mong i-gaslight yung sitwasyon, wag mong i-sugarcoat yung sitwasyon. Kung alam mong pagod ka na, wag mo sabihin kaya mo, ipahinga mo. Pero never at huwag mong susubukan. Yun ang may gusto mong sabihin sa kanila. Doon sa mga sinabi mo, it's all about taking care of yourself. Okay? In-advise mo ang ating mga OFWs na matutong alagaan yung kanilang sarili physically but most of all mentally. Kasi kailangan ng mga OFWs mas alagaan ang kanilang pag-iisip, yung mental health. Andyan ang physical health eh. Okay? Nakikita agad yung symptoms. May nararamdaman agad. Pero yung mental status mo, yung mental health mo, hindi mo agad yan nararamdaman. Pero unti-unti kinakain na rin. Physically, may mga symptoms na lalabas habang naaapektuhan na ang utak mo. And May sasabihin pa ako. Okay. Evelyn therapy. No, yun nga lang. Sorry, I forgot. It's the most important part na dapat gawin natin. It's always to pray to God. Whatever is happening, whatever problem we have, once you call Him, once you tell Him, once you ask to Him, and once you request from Him, everything will be granted. Yun lang yung nasasabi ko. Kasi I have this phrase, when I was in college, I heard it from my classmate that we should trust God because in Him, with Him, and to Him, everything is possible. In which pinag-aanoin ko yun, pinangahawakan ko yun till this time. Don't forget to pray because He listens and we are being heard. Yun yung sasabi ko sa mga kapwa OFW. Okay, siguro idagdag ko rin. Prayer will help a lot. Huwag nating isipin na kung kailan tayo nandoon na sagad na at halos gumapang na, saka tayo magdadasal. Yeah. Ganyan ang ating natural mindset ng OFWs or kahit na sino. Kung kailan na tayo'y gumagapang na, saka pa tayo magdadasal. I-prioritize natin na unahin magdasal, magpasalamat, kasi yan yung magbibigay sa atin ng positive vibes sa sarili natin. We will be blessed so much. And you will be blessed. Hindi ka masyadong mag-iisip. Ang tigilan natin yung mindset na kung kailangan, saka lang tayo magdadasal. Okay? At hihingi ng tulong sa Kanya. And that's a good thing. We need to pray and prioritize prayer first.
Hindi yung ikaw ay Surrender to Him. kung kailang lugmok na, saka ka magdadasal at hihingi ng tulong sa Kanya. And also one thing more is, marami tayong nagawa sa ating mga sarili. May kasalanan tayo sa ating mga sarili. Tama ka, give yourself a break, take rest. But at the end of the day, sa umaga, sabihin mo sa sarili mo, marami kang kasalanan kasi marami tayong kasalanan sa ating mga sarili. Inabuso natin actually ang ating mga sarili. Sabihin natin, I'm sorry. Please forgive me. I love you. Mahal kita. Sarili ko, myself. And thank you. Pasalamatan natin yung ating sarili because that would help a lot. It is. May dadagdag ka? Yeah, marami sasabihin ko ako. Like, in addition to what you said, Mr. Erwin, yeah, we should surrender everything to God. You should trust Him. Hindi lang naman dahil may kailangan tayo. Yun kasi pinaka number one na ano ko, na natutunan ko talaga for what happened to me. From my experiences, from my depression, I should just surrender everything to Him. That's why whenever, before I go sleep, I talk to Him, I pray to Him, I say thank you, I ask for protection, I ask for forgiveness, and I ask for, I request also. Mga ganong bagay. I mean, I let God to rule my life. Take over. To take over everything. Just have faith, you know. Because even you're praying, if you don't have enough faith to Him, parang wala din naman mayayari. Yun naman yung ang gusto ng Diyos. Pray to me and have faith that everything will be given to you. Yun naman yung gusto ko sabihin pa. Kaya, be strong and connect to God. So mga kakwento, mga ka-OFWs at mga ka-Health Real Talk, hindi madali ang pag-alis. Mas mahirap ang pag-uwi. Pero ang pinakamahirap, yung bumalik ulit kahit may takot, may duda at may trauma. Pero katulad ni Christian, kapag bumalik ka, dala ang bagong pananaw. Balik ka, hindi para tumakas, kundi para lumaban muli. At kung ikaw man ay nakikinig ngayon at hindi mo alam kung saan ka lulugar, simple lang. Okay lang mapagod, okay lang magpahinga, at kung babalik ka man, babalik ka bilang mas matatag na ikaw. Christian, maraming salamat sa pagtayo bilang panauhin ng Kwento at Kape. Ang kwento mo, totoo, napaka-raw at puno ng pag-asa. Sa lahat ng nakikinig, ito pa lang ang simula. Marami pa tayong pagsasaluhan na kwento, luha, tawa at kape. Hanggang sa susunod na episode dito sa Kwento at Kape, kung saan bawat kwento may aral at bawat kape may init ng pag-asa. Ako po si Arlene. Ingat mga kakwento, ka-OFW at ka-Health Real Talk. Bye! Ng buhay, kasama ka dito, ika'y makikihalubay.